afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat din maging sa mga salita mo na amin nga pong mapapakinggan sa pagkakataon na ito. Patuloy o Diyos na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakapunta po tayo lahat sa presensya ng Panginoon at maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. So, nakahanda na po ba tayo mga kapatid? Amen. Oh, ilang salita? Amen. Amen. Praise the Lord. So, please open with me the book of Colossians 3 verses 23 to 24. Yan po yung text po natin this afternoon. Sabi po yan sa Colossians 3 verses 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. So, ito po, no? Sinasabihan po tayo dito na ano man daw po yung ginagawa natin. Gagawin po natin ito na galing sa puso. Kasi alam po ninyo, pag yung isang bagay ginagawa natin na galing sa puso, magaan lamang po. Kasi talagang nandun na ibinibigay mo kung ano yung dapat mong gawin. So sa lahat po ng ginagawa natin, kasama dapat ang puso. So whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Isipin po natin, ginagawa natin ito para sa Diyos, hindi po para sa tao. And verse 24, sabi niya, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Kasi hindi po nasasayang, sabi diyan, you're going to receive an inheritance from the Lord as a reward. May reward po na magagaling sa ating Panginoon dahil siya ang ating pinagsisilbihan. So our topic this afternoon, it is about Jesus Christ rewards His followers. Yan. So, makikita po natin dito na yung mga mananampalataya, yung mga may Kristo sa buhay. And I believe that this time, it's one of us, meron tayong Jesus sa buhay natin. At alam natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya sabi po dito, pag tayo po ay tagasunod ni Kristo, may Kristong naghahari sa buhay natin, merong mga rewards na matatanggap. So, tingnan po natin sa kanyang banal na salita. What are the rewards given to His followers? So, napakaganda pong sumunod kasi pag sumusunod pala tayo sa Panginoon, alam natin, nakaakibat po nito, kasama po nito ay ang rewards na sinasabi, no? Meron siyang gantimpala. Okay. So, number one po na makikita natin dyan, na rewards given to His followers is that with reconciliation. Merong reconciliation. Reconciliation. Kasi baka maaaring sa buhay mo kapatid, ikaw yung klase ng taong palaaway. Lahat na lang ng kasama mo, nakikita mo, no? Ayan, palaaway, hindi bati. Alam po ninyo, pag tayo po ay na kay Kristo, isa na ito, hindi man ito kayamanan na matatanggap natin, but it is also tinatawag ng rewards. If we believe in the Lord Jesus Christ, there is reconciliation. John 14 verses 1 to 6. Sabi po dyan sa John 14 verses 1 to 6, as our supporting verse, okay. John chapter 14. We're going to start on verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. So ito po ang sabi pa ng Panginoon, magtiwala daw po tayo sa kanya tiwala. At sabi niya, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you I am going there to prepare a place for you. Nangyari na po ito. At alam natin yung kwento ng ating Panginoong Jesus,
tunay na siya ay isinilang, kaya malapit na yung celebration, di ba? Isinilang siya at dumating din yung time na siya po ay namatay sa mundong ito, pero ang magandang balita, siya po ay muling nabuhay. At sabi nga rin dyan, siya po ay, sabi ng Panginoon, I am going there to prepare a place for you, nangyari na po ito. Okay? Which we believe that right now, our Lord Jesus Christ, He is seated at the right hand of the Father God. And then sabi niya in verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? So sana po wala na pong Thomas sa atin dito. Kasi nalaman na natin, alam natin na si Jesus lamang po ang tanging pag-asa. Kaya sabi nga niya dyan sa verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So tanging si Jesus lamang, siya yung daan, sabi diyan, katotohanan at buhay na walang hanggan, makakamtan lamang po kay Jesucristo. So, ibig sabihin mga kapatid, because of our Lord Jesus Christ, there is reconciliation between God and man. Kaya may pangako ang Panginoon na alam natin na tayo po ngayon na followers, believer in the Lord Jesus Christ, meron tayong aasahan. Ito yung maganda kasi meron tayong pag-asa, ika nga, na ang buhay natin ay hindi lamang po sa mundong ito, kundi may darating pang bukas. Yan, ang mga Pilipino, no? Ang mga, minsan yung mga salita nila matalinghaga, may darating pang bukas. Which is true. Natunay nga po. So yun po yung napakaganda dito mga kapatid. Dahil kung isinasama natin si Kristo sa buhay natin, alam natin na mayroong pag-asa at meron tayong aasahan dahil there is reconciliation sa ating Diyos. Na dati na tayo ay hiwalay, but because of the Lord Jesus Christ, siya yung naging daan para tayo po ay makarating sa ating Diyos na makapangyarihan. Okay. Number 2 na makikita po natin is that with unity. May pagkakaisa. Pagkakaisa. And John 17, verses 21 to 23. So sabi po dyan sa John 17, verses 21 to 23, as our supporting verse, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May there also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. And verse 23, sabi niya, I and them, and you and me, may they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me, and have loved them even as you have loved me. So actually, ito po yung nais ng Panginoon, na meron pong pagkakaisa. Sabi nga niya dyan, ito yung minsan hindi po naiintindihan ng iba, kaya merong mga tinatawag ding mga Kristiyano, but they are called oneness. They believe one God. The Father God is also called Son, and also the Holy Spirit, kaya tinatawag silang oneness. But for us, we believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Kasi minsan ito yung kanilang mga verses, literal ba sinasabi nila, kukuhanin lang nila yung isang verse, and then hindi na nila titingnan kung ano yung before and after. Kaya minsan yung interpretation, ayan, nag-iiba. So sabi po rito, which is true, na sabi niya, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. Oh, talagang iisa, pero tingnan ninyo ulit. May they also be in us,
so that the world may believe that you have sent me. So, us means plural. So, ibig sabihin hindi lang iisa. Dalawa sila. No? The Father and the Son. So, separate. And then sabi niya dyan, I have given them the glory that you gave me. Bali, dalawa na naman yung sinasabi. Diba? Yung ibinigay mo sa akin. O, hindi lang iisa. So, dito makikita natin na tunay po, there is Father God and there is Son Jesus Christ. And then, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Nang ibig sabihin mga kapatid, ganito po sana yung mga mananampalataya, nagkakaisa. Kaya tunay na mayroong kapayapaan na naghahari sa bawat isa. Kaya tingnan po ninyo, we as a believer, as followers of the Lord Jesus Christ, di ba hindi bagay sa atin yung nakikipag-away, yung hindi na bagay po sa atin yung ikaw lang mag-isa. Remember, sa mundo nga sabi nga nila, no man is an island. Eh bakit ka mag-isa? No. So, dito makikita po natin na may pagkakaisa. So, praise the Lord. Tulad ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kasi alam po ninyo, pag nagkakaisa, the more na meron siyang nagagawa at more na nagiging powerful. Just like for yung Monday group, kung kayong grupo ng Monday ay may pagkakaisa, di ba ang grupo masaya? Kasi may pagkakaisa. Eh paano kung meron kontrabida? Medyo mahirap. Although sa pelikula, ang nagpapaganda, kontrabida. Eh, hindi tayo nasa pelikula eh. Nasa reality tayo. No? Kaya wag natin gawing pelikula na dapat may kontrabida. Kinakailangan talaga may pagkakaisa. There is unity. So dito makikita natin ito na this is one way na nagpapatunay na ang mga followers ng ating Panginoong Jesus, no, binibigyan niya po ng pagkakaisa. Kung sa mundo nga, di ba, merong religiyon na pag natapos yung simba nila, sasabihin sa bawat isa, peace be with you. So how much more for us? Na hindi lamang hanggang salita tayo, but even we're going to put it in action. Okay, number 3, na makikita po natin dito is that with heaven as their final destination. Alam natin yan. Which is right now, we believe that through our Lord Jesus Christ, ang mga mananampalataya, the followers of the Lord Jesus Christ, hawak-hawak na po natin ang eternal life. Ibig sabihin, na-receive natin ang buhay na walang hanggan. Hawak-hawak. Pero, pag hindi po tayo mag-iingat, meron pong chance na yan po ay mawala sa atin. Paano siya mawawala? Kaya be careful. Because our enemy, ano ang kanyang trabaho? To steal, to kill, and destroy. At gusto niyang nakawin yung hawak-hawak po nating buhay na walang hanggan. Kaya ingat po tayo mga kapatid. No? Dahil ang hawak natin yan na buhay na walang hanggan, pagdating ng panahon mga kapatid, we will go to our final destination. So we are only alien, stranger in this world, na merong naghihintay na napakagandang lugar sa bawat isa sa atin. Revelation 22 verses 1 to 6. Sabi po dyan sa Revelation 22 verses 1 to 6, Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Verse 2. Down the middle of the great street of the city, on each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Ito kasing tree of life na ito, nung nagkasala sina Adan at Eva,
no, nasarahan na. So, mula noon, wala na pong nakarating doon, nakakita, nakapunta doon sa Tree of Life na ito. Pero darating ang time, mga kapatid. Makikita natin. Hindi lang hanggang sa nabasa natin habang tayo dito sa mundo na mayroong Tree of Life. No? Ayan, someday, talagang face to face. And then sabi nga niya dyan, next verse 3, no longer will there be any curse. Wala nang sumpa during that time. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him. Verse 4. And then sabi doon, sa verse 4, they will see His face, and His name will be on their foreheads. Makikita po natin yung kanyang mukha. Kaya yung nakikita po ninyong picture ni Jesus ngayon, hindi natin alam, yan nga ba talaga yung kanyang mukha. Oo. Pero darating yung time talagang makikita po natin yung reality, yung real na mukha ng ating Panginoon. They will see His face and His name will be on their foreheads. Verse 5, there will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun. For the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Di ba nung nilikha naman ni Lord ang in the beginning, ika nga in the book of Genesis chapter 1, di ba doon niya sinabi na magkaroon ng night, magkaroon ng araw, and then mahati ang magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa, maging ang taas, ibaba, isn't it? In the book of Genesis chapter 1. Pero tingnan po ninyo dito. No? During that time, wala nang gabi. So, ibig sabihin, liwanag. Maliwanag na. And then, sabi niyan sa verse 6, the angel said to me, these words are trustworthy and true. Kaya tunay, mga kapatid. Meron tayong aasahan, meron tayong pag-asa. The Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show His servants the things that must soon take place. Mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang. So, we as a followers of the Lord Jesus Christ, we want to experience it someday, isn't it? Na mai-experience natin, makikita natin, dahil totoo at tunay, mga kapatid. Kaya hindi po nasasayang ang paglilingkod ng bawat isa. Kaya, right now, pag sinasabi natin na we are followers of the Lord Jesus Christ, hayaan natin na tunay nga at maging totoo na tayo po ay tagasunod ni Kristo. Na sumusunod kay Kristo. Okay. Another, number 4. With acquittal in the judgment. Acquittal in the judgment. Kasi alam natin, ang bawat isa sa atin ay haharap pagdating ng takdang panahon. Pero ang napakaganda, mga kapatid, meron tayong isang judge na kahit na tayo ay makasalanan, but because we have Jesus Christ in our life, we will be acquitted. Yun yung maganda kung nasa hukuman sana tayo. No? Si Satan, sasabihin niya sa atin na, oy, makasalanan nito, ang dami-dami niyang ginawa. Pero sasabihin ng Panginoon, ay, wala siyang kasalanan. No? Acquitted yan kasi meron siyang Kristo sa kanyang buhay. Tinubos siya ng banal na dugo ni Kristo. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, as a follower of the Lord Jesus Christ, kung tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, tunay na makakamtan natin ito. And even right now, kasi naniwala tayo, when we repent and we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, kaya hindi na tayo guilty ngayon. Kasi alam natin na tayo ay napatawad na ng Panginoon sa mga kamalian natin, sa mga ginawa natin hindi tama noon. Sino sa inyo dito yung nagigilty pa rin? Kasi may ginawa ka noon.
Sana hindi na ganun yung status mo, kapatid. No? Tunay na mayroong kalayaan. So, sabi po dyan sa John 5 verses 19 to 27. John chapter 5 verses 19 to 27. Jesus gave them this answer. I tell you the truth. The Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kasi nga sabi nga natin, they are God. And then, in verse 20, sabi po dyan, for the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement, he will show him even greater things than this. Verse 21. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. Praise the Lord, kasi isa tayo dito sa napili para mabigyan ng tinatawag na ito na buhay na walang hanggan. Verse 22. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. O, tingnan po ninyo. Ang Diyos Ama, sabi dahil hindi siya yung mag-judge kasi ibinigay na niya, ipinagkatiwala na niya ang judgment sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, even in the Word of God, mayroong tinatawag na the judgment seat of Christ. And during the judgment seat of Christ, ang hahatulan ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Those who follow the Lord Jesus Christ. At sila po ay makakatanggap ng kanilang mga rewards. Kaya ang paglilingkod po natin ay hindi po nasasayang. Kasi mga mananampalataya, follower of the Lord Jesus Christ, sila po ang haharap in the judgment seat of Christ. Okay, ituloy po natin yung ating verse. Anong verse na tayo dyan? Okay, verse 23. That all may honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Verse 24. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Praise the Lord. Kaya nga po, unang kamatayan lamang ang mai-experience natin dahil mayroong pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, ang katawang lupang ito ay mamamatay at babalik sa alikabok. Pero ang kaluluwa at espiritu, no, pag may Kristo na naghahari sa buhay, no, yan po ay papunta sa kaharian ng Panginoon. Pero pag walang Kristo, mararanasan niya ang pangalawang kamatayan. And that is yung soul, yung kaluluwa na maitatapon doon sa impyerno. And the lake of fire is the second death. Sabi po diyan sa kanyang salita. And then verse 25. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Praise the Lord, kasi isa po tayo dito sa mga patay. Patay spiritually. But praise the Lord because napakinggan natin ang salita ng Diyos. So when we listen, when we hear the Word of God, nabuhay po tayo. No? Nabuhay tayo. Kaya kung tutusin, spiritually speaking mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay buhay sa paningin ng Diyos. Napakaraming tao po sa mundong ito na sila ay patay. Sa harapan ng Panginoon, bakit patay? Kasi walang salita ng Diyos. Hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos. No? Hindi sila naniwala. Hindi nila tinanggap si Kristo sa kanilang buhay.
Kaya kung tutusin, napakapalad po ng bawat isa sa atin. Mapalad ang may Kristo sa buhay, mapalad ang mga followers ng ating Panginoong Hesus. At yan ay isa tayo dyan, mga kapatid. So we are blessed. Kaya wag po nating sasabihin na, naku, ang buhay ko sa mundong ito, kawawa naman ako, dami-dami kong problema, ang dami-daming testing na nangyayari sa buhay ko. Kapatid, remember, ibang-iba ka. Ibang-iba ka. Sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay, ibang-iba ang status mo. Dahil sa paningin ng Panginoon, ikaw ay buhay sa kanyang paningin. While others, patay sila sa harapan ng Diyos. So napakarami po nila. Kaya nga nag-i-evangelize tayo para hindi sila totally mamatay, magkaroon ng chance na mabuhay. Kaya tingnan natin, how about our family? Sino na ba sa pamilya natin yung mga mananampalataya? Kaya mahalaga po, preaching the Word of God, it is an urgent. Sharing the Word of God, urgent na kinakailangan gawin ng isang mananampalataya. Kasi si Satan ay magaling siyang mag-evangelize right now. At alam po ninyo yung number 1 na ginagamit niya na sa pag-i-evangelize, yung media, yung mga gadget na yan. Although, we as a believers, right now, di ba, ginagamit natin, kaya mayroong Facebook, YouTube, yung Switzer, so that people also will come to know the Word of God. Pero on the other hand, ay marami din ginagawa si Diablo para gamitin din ang mga gadgets na yan, ang mga media na yan, para ang mga tao ay hindi sila maniwala sa Diyos. Kaya ang tao talaga dapat mag-isip, piliin kung ano ang tama. Yan dapat ang gawin ng tao. Okay. Tapos na ba tayo doon? Or meron pa? Yan, verse 26. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself. And verse 27, and He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. Praise the Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, ang huhusga po ay ang ating Panginoong Hesus. So, dahil tayo po ay tagasunod ni Kristo, so ibig sabihin, andyan ang kanyang pangako, acquittal, sabi diyan, in the judgment. Na wala nang magtuturo sa atin. Kasi sabi rin sa kanyang salita, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise God. Okay, next is that, with divine direction. With divine direction. Sa atin pong mga followers, naniniwala sa Panginoong Hesus, nandyan po na binibigyan po niya tayo ng divine direction. John chapter 8 verse 12. John 8 verse 12. John 8 verse 12, sabi diyan, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Praise God. So, ang ganda po ng pangako ng Panginoon, na ang sabi po niya, siya ang ilaw sa mundong ito. Kaya ang sino man na sumusunod sa Kanya, at ang mga sumusunod sa Kanya, of course, those who believe in the Lord Jesus Christ, whoever follows me will never walk in darkness. Hindi na kayo lalakad sa kadiliman. Although, lahat po tayo, galing po tayo sa kingdom of darkness. Nasa kadiliman tayo noon, mga kapatid. Kaya kahit anong pinaggagawa natin noon, walang pumapansin kasi sa dilim. Di ba sa dilim, ano man ang gawin mo, walang nakakakita sa'yo.
So ganon, in the kingdom of darkness, walang namamansin sa iyo. Pero nakakilala tayo kay Lord, we become the followers of the Lord Jesus Christ. So from the kingdom of darkness, we transfer to the kingdom of light. So ang status natin ngayon, nasa kingdom of light na tayo. Because we are now in the kingdom of light, lahat ng ginagawa mo ay nakikita. Hindi mo na pwedeng itago. Sa dilim, maitatago, isn't it? Kasi nga madilim. Pero sa liwanag, lumanag na dahil liwanag. Kaya tingnan mo maging sa buhay mo. No? Lahat ng ginagawa mo ngayon, no, tinitingnan nila. Maging sa pananalita, pag nag-iba yung attitude, behavior mo, anong sasabihin ng tao sa mundo? Hoy, ganyan ba ang born again? Pasimba-simba ka pa naman, ganyan ka. Konting bagay lamang na makita nila. Samantalang noon, mas masahol pa noon na pasaway ka. Hindi ka nila pinapansin, di ba? Hindi ka nila sinasabihan. Pero now na ikaw ay nakikinig sa kanyang salita, naglilingkod sa Panginoon, makakarinig ka ng mga negative na comments. Sasabihin sa iyo, oh, wala ka nang ginawa pag araw ng day off mo, kundi church. Yan ang sasabihin ng mga tao. Sasabihin pa nila minsan, sinasayang mo ang iyong day off, palagi ka na lang sa church. But for us, nakita ko natin yung pagkakaiba. So, from the kingdom of darkness, we are now in the kingdom of light. So, kung tutuusin mga kapatid, ito po ay isang rewards ika nga, no? Kasi, you transfer, na-promote ka, isn't it? Di rewards yun na-promote ka. Dati nasa dilim ka, ngayon nasa liwanag ka na. Noon, kahit anong gawin mo, hindi ka nila pinapansin. Pero ngayon, may pumapansin na sa'yo. Di promotion yun. Kaya mga tao sa mundo, gusto nilang magpapansin pero sa ibang way. Sana ito yung gawin nilang pagpapansin. Isn't it? Ang ganda sana, ano? Kung ang mga tao sa mundo ito, yung mga gusto magpapansin, ito sana yung gawin nilang pagpapansin, yung from the kingdom of darkness to be transferred into the kingdom of light. So, kung titingnan po natin mga kapatid, ang dami pong ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Actually, everyday, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, nakikita po natin, nararamdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Nakikita natin kung sensitive lamang po tayo mga kapatid. Talagang makikita natin doon ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya tayo sinasamahan, kung paano niya tayo ginagaydan, kung paano po niya tayo tinuturuan. Kaya tunay, meron na pong divine direction ang buhay ng mga mananampalataya. Okay, number 6 natin. With truth, freedom from sin's domain. Ito pa yung another na rewards po ng mga followers ni Kristo. With truth, ibig sabihin may katotohanan. Freedom, merong kalayaan from sin's domain. Dating makasalanan, praise the Lord, kasi alam natin na tayo po ngayon ay tinatawag na saint, from sinners becoming saints. So, hindi lamang po sina Saint Teresa, Saint Mary, mga tinatawag na saint. Yan, katabi mo, saint yan. Saint. Dahil yan po ang sabi sa kanyang salita. John chapter 8, verses 31 to 36. Sabi diyan, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Okay, verse 32.
Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya yan po yung talagang, dyan po kinuha yung pangalan ng church natin. You will know the truth. Sabi dyan. Kaya, naging free believers. Set you free. Free believers in Christ Fellowship International. Kaya tingnan po natin yung ating logo. Nandyan yung John chapter 8 verse 33. Na tunay po na pinapalaya po tayo ng Panginoon. They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Hindi po kasi nauunawa ng mga taong ito noon. Kaya kinakailangang ipaunawa. Verse 34, sabi niya, Jesus replied, kaya nga po sabi ng ating Panginoon Jesus, "I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin." At alam natin na mula nagkasala sina Adan at Eva, lahat na po ng taong isinilang sa mundong ito ay mayroong kasalanan. We have that sinful nature. Kaya ang tao, no, makikita natin yan, ang bata. Ang bata, kahit hindi mo yan turuan. Kaya minsan mga mother, nagtataka kayo. Sasabihin ninyo, sino nagturo sa'yo na magsalita ng masama? Maraming mga mother, yung nagsasabi ng ganyan. Pag narinig nila na minsan yung kanilang anak, meron ng bad words na lumalabas. No? Kahit na walang magturo, kapatid. We have that sinful nature. Ang bata, no? Minsan, makikita natin ito, gagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Hindi lang bata, maging mga matanda nga, isang nakakagawa. Bakit? Nagpapatunay lamang na we have that sinful nature. Salamat kay Lord dahil nabigyan ko tayo ng pag-asa, pagkakataon when we have the Spirit of God. Dahil ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ngayon, yun yung nagpo-convict sa atin. O, sandali, mali yung ugali mo, mali yung ginagawa mo, mali yung sinabi mo. And then, andun ka agad yung realization. So, yun yung status natin right now. Pero kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin, wala. Hindi natin pwedeng gawin. No? Kasi, kung walang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, walang magsasabi, walang magpaparemind na hindi na pala tama yung ginagawa natin. We experience that. Nung hindi pa po natin totally pinagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon, gumawa tayo ng hindi tama noon, parang okay lang. Magsalita ka ng masama. Sino sa atin dito yung grabing magsalita ng masama noon? Pero ngayon, makarinig ka lang ng isang bad word. Parang natutulili na yung tenga, isang Ang hirap, parang masakit bang mapakinggan yung mga bad words. Pero noon, ganun tayo, grabe tayo magsalita ng masama. At kung ano-ano pang ibang klaseng mga ugaling hindi tama. No? Maaaring noon, ang dami mong ikinismis na tao. No? Sinira mo yung buhay ng may buhay dahil sa pagkakismosa mo. Parang okay lang. But when we come to know God, when we have the Spirit of God within us, na-realize natin, oh, sandali, ang dami ko palang ginawang hindi tama. Kahit na hindi pala tayo pumatay, no? Hindi tayo naglasing, hindi tayo nagsugal, pero marami pala tayong ginawang hindi tama. Yun lamang, wala namang ginagawa ang tao sa'yo. No? Makita mo lang dahil hindi mo gusto yung mukha. Nandun na iirapan mo na. Susupladahan mo na. Hindi mo napapansinin. Mga bagay-bagay pala yun. Na sa mata ng Panginoon ay hindi tama. But praise the Lord.
Kasi right now, alam natin at may chance pa na baguhin ang mga dapat baguhin. At salamat sa kanyang salita, salamat sa fruit of the Holy Spirit. Kaya nga yung fruit of the Holy Spirit talagang kailangan mag-manifest sa buhay natin. Lalo na pag medyo parang lumalabo na tayo sa ating pananampalataya. Pag baby Christian, okay pa lang. Pero pag naka 2 years, 3 years ka na, dapat meron ng fruit of the Holy Spirit. Makikita na sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Dahil kailangan natin yan. Para sa ganun pala, ay masunod natin ang mga utos ng Panginoon, masunod natin ang kanyang salita. Kaya hindi lamang po tayo tagapakinig, most especially tagagawa ng kanyang banal na salita. Okay, so next verse. Sabi diyan, verse 35. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. And verse 36, sabi diyan, so if the son sets you free, you will free indeed. So praise the Lord. Dahil kung talagang pinalaya po tayo ng ating Panginoong Jesus, claim it kapatid na we have already freedom. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. No? Pagpapalaya saan? Kasi marami po sa atin dito yung buhay natin nakalagay sa hawla. May tanikala ba? Alam na ba natin yung tanikala? Kung sa prison sana, nakagapos ka. Tanikalang bakal, ika nga. Yan. Na hindi makalagkalag. But praise the Lord, because of the Lord Jesus Christ, kinalag niya. Kinalag po niya. So praise the Lord. Dahil pinalaya po niya ang bawat isa sa atin, maaaring, no, pinalaya niya tayo sa mga bad experiences natin noon, na kung maisip mo lamang yung nakaraan mo, nandun na parang madudurog yung puso mo, nag-iibang emosyon mo. But praise the Lord, kasi ngayon, kahit na ipaalala ni demonyo sa iyo ang iyong nakaraan, okay lang siya. Tunay na may kalayaan. Kasi yun yung kailangan ng tao. Kasi ang mga tao ngayon, marami pong pinagdaanan sa buhay. Even for us right now, bawat isa sa atin, napakarami pong pinagdaanan. Lalo na yung medyo mas maedad. Of course, mas marami silang experiences dahil mas marami silang naging taon, no, kaysa sa'yo, so the more yung experience nila. Marami pong pinagdaanan ang bawat isa sa atin. No? Minsan, masaya. How about those experience na talagang experiences na talagang ang dulot sa'yo ay mahirap. No? But you know, pwede kang palayain ni Kristo. At yun po yung kagandahan, mga kapatid. Dahil kayang-kaya po tayong palayain ng ating Panginoon. Ano man yung nakaraan, ano man yung buhay natin. Kaya nga tayo po mga mananampalataya, followers of the Lord Jesus Christ. Diba sabi niya, nung una tayong maniwala at manampalataya sa Kanya, the old has gone, the new has come. Kaya bagong nilalang. Kaya nga nung tayo nagpa-water baptize, nung umahon po tayo from that command of God with regards to water baptism, ang kahalintulad natin ay bagong panganak na baby. At ang baby niyan ay walang experience, ang baby niyan ay walang nakaraan, ang baby niyan ay walang ginawa. No? Kasi baby innocent eh. So yun yung kahalintulad. At magsisimula tayong gagawa ng buhay natin na kasama ang Panginoon. So ganun po yung ginagawa po nating mga followers of the Lord Jesus Christ. Kaya nga tingnan ninyo mga kapatid, meron tayong tinatawag na natural birthday and we have also a spiritual birthday.
We consider our water baptism day as our spiritual birthday. Yun yung kinukonsider natin. Kaya tingnan natin, nakailang taon na kaya tayo sa Panginoong Jesus. So sa taon ba natin ngayon, makikita ba natin na lumago tayo? Mabibilang mo ba, kapatid, kung ilan yung nagawa mong hindi tama? Maaaring nakagawa tayo ng tama, pero hindi katulad noong wala tayo kay Kristo. Isn't it? At alam natin na makagawa man tayo ng hindi tama right now that we have Jesus Christ, andun kaagad yung realization, andun kaagad yung repentant heart natin, and we believe that He is just and faithful to forgive us. So, ganun na yung status natin ngayon. Kaya nga kung ating titingnan spiritually, talagang mas mapalad ng dihamak ang mga mananampalataya kay Kristo na nabubuhay sa mundo ito, compared to those na hindi po sila naninilbihan sa Panginoon. At ang last ko natin, number 7 is that with everyday blessings. Ang pagpapala ng Panginoon everyday. Huwag nating sabihin na kailan kayo ulit yung blessing na ibibigay ni Lord sa akin. Kapatid, the blessing of the Lord is every day in your life. Yun lamang paggising mo sa umaga at nakabangon ka pa, dumilat ang mga mata mo. That's already a blessing. Kasi maraming hindi bumangon. And Luke 18 verses 28 to 30. Sabi ko dyan. Peter said to him, "We have left all we had to follow you." Verse 29. "I tell you the truth," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life." Kaya mga kapatid, no? In other words, habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito at isinasama natin si Kristo, ginagawa natin yung part natin para maglingkod sa Kanya. Kaagapay nito mga kapatid, pagpapala sa Panginoon. And of course, sabi diyan, eternal life. Kaya hindi nasasayang yung ating paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya kung medyo nadi-discourage ka, no, nabibigatan, dahil sa mga testing, trials na nangyayari sa buhay, no? Remember, our life here on earth is just only temporary. What we are looking and longing for is life eternity na kasama po ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, kahit na andito pa po tayo sa mundo, bilang followers po ng ating Panginoong Jesus, nag-uumpisa na po, na binibigyan na po niya tayo ng mga rewards. No? Ito yung mga rewards na binibigay niya sa atin. No? Baka alam nating rewards lang, yung ikaw ay maging millionaire sa mundo ito. Hindi lang yun, kapatid. Kasi ang mga rewards na ito, hindi po ito nababayaran ng salapi. Hindi ito nababayaran ng mga material things. Kundi ito po ay binibigay ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. So kung tayo po, sinasabi po natin that we are followers of the Lord Jesus Christ, kapatid. Mararamdaman natin, makakamit natin, at na-i-experience natin ang mga rewards na ito. So, what are they? Sabi natin, with reconciliation. Malaya na tayong makakalapit sa Diyos Ama through our Lord Jesus Christ. With unity,
may pagkakaisa. Makakapamuhay po tayo sa mundong ito ng may kapayapaan. With heaven as their final destination, we know na meron po tayong final destination. And that is the dwelling place of God. With acquittal in the judgment, pagharap natin, salamat dahil meron tayong judge na magsasabi, wala itong kasalanan. Because there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Another with divine direction. Dahil meron na pong ilaw yung ating buhay. We are now in the kingdom of light. With truth, freedom from sin's domain. No? May katotohanan na, kaya tayo po ngayon ay namumuhay ng may katotohanan at may kalayaan sa buhay. Especially, kalayaan with regards sa kasalanan. No? We are no longer a slave of sin. And of course, with everyday blessings. Kaya, salamat kay Lord dahil pinili po niya ang bawat isa sa atin. Huwag nating sasayangin yung pagkakapili ng Panginoon. Just keep on, mga kapatid, sa atin pong paninilbihan sa Kanya. Ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari, just go on. Amen. Panginoon, salamat o God sa inyong salita. Na tunay nga po o God, hindi po nasasayang ang aming paglilingkod sa iyo. Dahil napakarami pong mga rewards na iyong ibinibigay, Panginoon. Na ito po, O Diyos, ay hindi po mababayaran ng salapi, mababayaran ng mga material things, O God. Lord, salamat dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon, pinili mo po ang bawat isa na maglingkod sa iyo, O God. Kaya dalangin po namin, O God, hindi po sana masasayang, O God, ang pagkakataon, ang pagkakapili mo sa bawat isa, na ang bawat isa, O Diyos, ay tunay po na maging tagasunod mo. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko po sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Ibalik ko po sa aming Diyos.